Ilang bagay ang napuna na ilang senador sa pagsalang muli ng Development Budget Coordination Committee sa Senate Committee on Finance para sa panukalang 2026 National Budget. Kabilang dito ang pagkakaparehas umano ng presyo ng flood control projects sa ilang probinsya na milyon-milyong piso ang halaga. Si Daniel Manalastas sa Sentro ng Balita Live. Angelic, sa muling pagsalang ng DBCC sa Senate Committee on Finance para sa panukalang 2026 National Budget, ilan sa mga naungkat na mga senador ay ang usapin sa umano'y insertions, pati na ang flood control program. Sa budget briefing, napansin ng mga senador na tila ilang flood control projects sa ilang probinsya na tila parehas ang presyo na animoy duplication ng proyekto. Tanong ni Senador Erwin Tulfo, hindi ba dapat iba-iba ang costing? Depende na lang sa materyales na gamit, saklaw ng trabaho at lugar. Sa Antique at Iloilo, same amount, 149,750,000 each. At hindi man lang ginawang 149 flat o isanara na lang sa 150 para may pangkape. Pare-pareho po ang halaga hanggang sa huling piso. Nilagyan pa ng butal para hindi po halata. My question now, I will direct this to the DBM. Can you explain, Madam, bakit nagkaroon po ng exact duplication of amount for flood control projects in Antique and Iloilo? Ito po, nanggaling po to sa proposal ng DPWH. Hindi po kaya ng DBM i-check. Wala po sa mandato ng DBM i-check isa-isa lahat po ng projects na binibigay. Po kaming ganong expertise to check. We assume that the DPWH already knows what they're doing given their mandate. Maging si Senador Panfilo Lacson, tinawag na red flag ang napansin ni Tulfo, kung saan napansin naman ni Lacson na bilyong-bilyong piso na ang halaga at mungkahi ng senador. Red flag po ito eh. So I'd like to propose that by your leave, Mr. Chairman, that we should schedule an executive session. Way forward po ito. Kasi with your guidance, we are willing to amend and delete all these similarly costed projects, Kasi yung huling bilang namin, yung 100 items 373 items na tigwa 100 million, that's already 37.3 billion. So as of our initial count, nasa mga 50 billion pesos na yung pare-pareho, yung red flag. Angelic, isa pang puna ng mga senador ay ang insertions na tila sa National Expenditure Program pa lang lumulusot na raw. Pag yung mga contractors have invaded the House of Representatives and congressmen have invaded the contractor construction business, ito po yung outcome. Kasi NEP pa lang, pinapayagan na sila ng DPWH to make insertions. Ang tama po sa atin dito, hindi po isang WAMI, hindi double WAMI, hindi triple WAMI, quadruple WAMI. NEP may insertion, House Gov may insertion, Senate version may insertion, BICAM may insertion, quadruple WAMI po ang tama ng Pilipino rito, if you agree. We agree po. Yeah. Doon mukhang sa BICAM nagkakaroon ng mga insertions. So, hindi kaya baka dito sa NEP nagkaroon ng insertions? Because I have received reports na susubukan ng ilan na magpasok o kargahan, magkaroon ng insertions sa NEP pa lamang. Moving forward, meron na po kaming ginagawang guidelines and nag-usap na po kami together with my team and then we'll come up with a baka IT system po. And yung submission ng DPWH baka kailangan early on para we'll have more time to really check each and every project. Moving forward, rest assured po that we will try to do something po para maiwasan po yung mga ganitong problema. Uupuan po namin to ni Secretary Vince Dizon.
Alam mo, Angelique, inaasahan na ng ilang senador na mas magiging mahigpit ang talakayan sa panukalang 2026 national budget. Kasi kung mapapansin ninyo, usapin pa lamang yan ang flood control projects. Wala pa dyan yung ilang usapin katulad na lamang sa edukasyon, katulad na lamang sa labor, pati na rin sa iba pang mga mahalagang programa ng pamahalaan. At ilaasahan sa mga susunod na araw, sasalang naman yung iba pang kagawaran ng pamahalaan. Angelique. Alright, maraming salamat, Daniel Manalastas.